Okay. It's a cloudy day. So, hello everyone. Good morning and welcome back for another vlog. And for today's vlog, actually nag-under time ako. And this is my second to the last day of work. Today is Friday. At saka last working day ko is sa Sunday na. So ngayon, nag-under time ako kasi pupunta ako sa police station. And kukunin ko yung police clearance na final ko nung isang araw. Kasi just in case lang na mag-ibang country ako, since last working day ko na sa Taiwan this Sunday. So baka hanapan ako ng requirements. So at least maging ready. So let me introduce myself. My name is Brian and this is Cebuano sa Taiwan. So if you are new to this channel, please consider subscribing din and click the bell icon para updated kayo sa future vlogs natin. And please don't skip the ads. So right now, magre-rental bike tayo papunta sa Chupay sa Sinchu County Police Bureau. Kasi doon namin final yun eh. So bale ako yung magki-claim ng mga kabatchmates ko. Kasi ano lang, tinulungan ko lang sila kasi kami sabay-sabay eh. Tapos sabi ng police officer na pwede ko lang kunin ng sabay-sabay. So ngayon, stay on the vlog. It's a bit far, maybe 400 meters, 500 meters na lakaran. So dito tayo sa may labas lang ng TSMC or Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Isa sa, or arguably na pinaka malaking kumpanya sa buong mundo. So ito yung UMC. Ito ba? Basta yun UMC. So hindi ako sure anong fab to ng TSMC kasi Sinchu alone at least may over 10 factories yung meron ng TSMC dito lang sa Sinchu. Iba pa yung mga nasa lugar, if I'm not mistaken ha. So ngayon nandun lang sa unahan, approximately mga 150 meters yung lakad natin punta sa rental bike. And yan na F3. So baka Fab 3 to ng TSMC. And finally, buti na lang may rental bike available. So ngayon kailangan mo ng YOYO card para makapag ano ka. Saka nakalimutan ko yung pag-register nito. So ito yung ano natin, rent via card. Tap. May 103 yung balance natin. So pwede na natin kunin. So let's go. Let's go. Ooh. Sakto, nakaabot. So the question is, saan tayo dadaan? It's been a while na nagpa-vlog ako na nakabike. Hell, soon enough. See you Philippines. See you Leyte. See you my hometown Cebu. See you on the road to my Cebuano or Pinoy subscribers na nasa Pinas. See you on the road and time to go.
magte-train na lang ako. At doon ko i-check kung yung weather sa Chupay is okay. Kasi ngayon maambon dito sa Sinchu. So magte-train ako papuntang Chupay. And I hope maabutan ko yung biyahe. 6:19 na ng umaga. So nandito ako sa tunnel. So stay na vlog. Okay, buti na abutan natin yung tren. 6:22 kaya aalis. Let's go. Good thing walang ambon dito. So punta na tayo ng Central County Police Bureau. Di naman siya ganun kalayo. Malapit lang naman siya dito. So let's go. At ayun, umulan na. However, babalik ako ng alas 8 kasi yun ang sabi ng officer doon na alas 8 pa yung bigayan. So sakto mag-aagahan muna ako, breakfast muna. So kita-kits mamaya guys. So mas lalong lumakas yung ulan. So buti na lang walking distance lang yung police station. So 10 minutes na lang before mag 8. So punta na ako doon at doon muna ako magtatambay. So stay on the vlog guys. So right now guys, andito ako sa Sinchu County Police Bureau sa Chupay. And a minute na lang open na. So dito siya. Ito. So bali yun yung main entrance ng police station. Tapos yung pagkukuha ka ng police clearance dito na sa gilid. Dito lang. So very easy lang guys yung pagkuha. So dalhin mo lang yung ERC mo and you'll pay $100 $180. Then wait ka ng mga 2 araw para balik ka dito after 2 days para ma-claim mo siya. So ngayon I'm a bit early and I'm gonna explain to you later kung bakit importante siya
So stay in the vlog. So ito na at nakuha ko na siya. So ba't ko pala nasabi kanina na importante siya. So let me start. Yung workmate namin dati na pumunta na ng Canada. So ang nangyari daw ito yung kwento ng kabatchmate ko na kumuha din ito, ng kasabayan ko. Ang sabi, requirement daw yan pag pupunta ka ng ibang country. So that time nung andito pa sila sa Taiwan, kumuha sila nung nag-apply sila for Canada, hiningan sila ng police record dito. And by the time na paalis na sila dito and nakita nila yung passport nila na nakita yung passport nila na pumunta sila ng Hong Kong, hiningaan na naman sila ng police clearance na naman sa Hong Kong, yung galing Hong Kong. So medyo hassle siya pag di ka kukuha, lalo na requirement siya pag mangingibang bansa ka na naman. So good thing na lang at sinabihan nila ako na kumuha ng police clearance. So after this, in a week or 10 days, pupunta na kami ng Pinas, uwi na. So stay in the vlog. So I hope guys nakatulong ako sa information na ito, na kailangan talaga natin na kumuha ng police clearance just in case na mangingimbang bansa na naman tayo. So in my case, 9 years na kasi ako dito sa Taiwan. So medyo malabo na akong makabalik dito since 4 terms lang yung allowed sa Taiwan. So, nakatatlong term na ako. Tapos mostly ng mga hinahire sa Pinas is mga newcomers or mga nakaisang term pa lang. So it's medyo struggle yung pag-a-apply ko the last 2 months. Kaya nga natigil yung pagpadya ko rin. So that's it guys. So huwag kalimutang mag-subscribe and click the bell icon para updated kayo sa future vlogs natin. And please don't skip the ads. So this is Cebuano sa Taiwan. See you on the next vlog. Bye bye.